kilala ang lungsod ng Malolos sa mayamang kasaysayan. Pasyalan natin ang mga lumang struktura at mga bahay na hanggang ngayon ay nananatiling nakatayo at nasubok na ng panahon. So yan, nandito na tayo sa Barangay Santo Niño. Kasama natin si Konsehal Mario ng Santo Rosario. I-explore natin yung mga lumang bahay dito na panahon pa ng mga Kastila. Una nating bibisitahin ang bahay ni Dr. Luis Witangcoy Santos. Magandang umaga po, andito po tayo sa tahanan at klinika ng espesyalista sa mata na si Dr. Luis Witangcoy Santos noong 1893 hanggang 1982. Makikita rin sa bahay na ito ang isang fountain na obra ng ating pambansang alagad ng sining na si Guillermo Tolentino, na siya ring may likha ng UP Oblation Statue. Ang susunod naman nating bibisitahin ay ang tahanan ni Alberta Witangcoy, isa sa pinuno ng 21 kababaihan ng Malolos. So yan, nandito tayo sa renovation ngayon ng bahay na ni Alberta Witangcoy. At gagawin pala itong parang heritage na restaurant, parang ganon. Pero restored pa rin yung texture ng bahay, kung ano yung dating settings niya, ganon pa rin siya. Ito naman ang bahay ni Hermogenes San Agustin Reyes at Teodora Chongson Tantoco, na mas kilala sa tawag na White House. At ngayon ay kasalukuyang isang heritage hotel, ang Palacio Real de Santo Niño. So ito yung Palacio Real de Santo Niño na ngayon ay hotel na. Architectural design wise, kita nyo, restored pa rin. So maganda yung experience nyo rito kung dito kayo mag-check-in sa Santo Niño, Malolos, Bulacan. Inyo pa rin makikita ang ganda at yung disenyo, yung lumang-luma pa rin pero ni-restore lang at nanatili pa rin yung ganda ng bahay. Bisitahin naman natin ang bahay ni Jose Bautista at Felipa Santos, na dinalaw din ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal noong 1892. So nandito naman tayo ngayon sa tahanan ni Don Antonio Bautista. Itong bahay na ito makasaysayan kasi dito nagpupulong yung mga katipunero ng araw. Makikita rin dito sa Malolos ang mga lutuing katipunero. Dito, pwede mo nang matikman ang mga pagkain ng ating mga bayani. Pagkain ng unang panahon, maaari mo nang matikman ngayon. Ito naman yung Bistro Maloleño. Na-preserve nila yung mga old delicacy nung panahon ng mga Kastila. Hanggang ngayon, isineserve pa rin nila. Yan. Mga pagkain ng ating mga bayani, inyong matitikman dito sa Bistro Maloleño. Kung gusto niya mag-time travel, nandito lang siya sa gilid ng Katedral, Malolos City. Ito naman ang Malolos Katedral, na tinatag ng mga paring Agustinian bilang alay sa Birhen ng Immaculada Concepcion. Ito ang Basilica de Malolos. Ito ang unang Malacanang. At dito, nag-opisina si Emilio Aguinaldo. Ito yung Kalayaan Tree. Ito yung pahingahan. At minsan dito nagpupulong yung mga katipunero, mga bayani natin ng araw. Iayos o planuhin kung anong ikagaganda ng ating lipunan ng ating bansa. At nung panahong 1990s naman, yung mga batang 90s dyan, taga rito sa Malolos, ito yung nagsilbing tagpuan ng mga nagdedate. Ito yung tinatawag na tagpuan sa Kalayaan Tree. Makikita rin sa harap ng Malolos Katedral ang lumang munisipyo ng Malolos. Ito yung lumang munisipyo ng Malolos. Yan. Bahay ito dati ng isa sa pinakamayamang
tao sa Malolos ng panahon ng mga Kastila. At sa gilid naman ng lumang munisipyo ng Malolos, matatagpuan ang Museo ng Casa Real, kung saan dito nakalagak ang unang printing press ng Pilipinas na ginamit noong 1898 hanggang 1899. Pasyalan naman natin ang Baraswain Church. Dito pinasinayaan ang unang republika ng Pilipinas. Ito ang makasaysayang lugar ng Baraswain Church. Dito itinatag ang unang republika ng Pilipinas. Matatagpuan din dito ang ginagamit na karwahe ng ating unang Pangulo na si Emilio Aguinaldo. Sa likuran, ang ginamit na sasakyan o karwahe ni Emilio Aguinaldo na ating Pangulo. So ayan, tapos na tayo mag-vlog. Salamat sa pagsama sa amin sa Lakbay Kasaysayan dito sa lungsod ng Malolos, Bulacan. Makasaysayang bayan ng Malolos City.